Kung bukas ay hindi umusad mula sa 4 ngayon, papunta dun sa 8 kailangan, ibig sabihin, magsa-stand yung pag-cite ko in contempt kay Quiboloy. At ifo-follow up ko kay SP na ipaaresto na siya. A few days ago, lumabas na yung pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na supposedly he is now the administrator of the kingdom of Jesus Christ. Lalong dumadami ang mga issue, lalong lumilinaw kung ganong ka intertwine ang mga interes, maging ang mga economic interes ni Duterte at ni Pastor Quiboloy. Ganon kataas, kalaki ang pagtitiwala at pagsasakamay ni Quiboloy kay Duterte sa kanyang mga ari-arian. May kasabihan pa nga, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Being the appointed son of God, omnipresent at omnipotent naman. Ikaw na nagsabi. Amen. Dahil ginawa niya iyon, ipinasakamay niya kay Duterte yung kanyang pagmamayari, lalong kumakalat yung haka-haka na naghahanda siya, si Quiboloy, na tumakas dito sa Pilipinas. Kaya inuulit ko po ang aking panawagan sa Bureau of Immigration na siguruhin na sa lahat ng borders ng ating bansa, sa lahat ng mga ports of exit, ay hindi makatakas si Quiboloy. Okay, next po, si Ms. Sherry Antones, ABS-CBN. Ma'am, good morning. Morning. Ma'am, ano lang, can you mention some of that 17 conditions kung nakarating sa inyo po? Nakita ko lang po sa social media nila eh. Opo. Opo. Wala pa namang official na communication sila tungkol sa mga iyon or ilan or isa sa mga iyon. Sana nga hindi totoo eh. Kaya lang pinamumudmud talaga nila. Salamat. So halimbawa, ang pamagat ng 17 ay sets of conditions for Pastor Apollo C. Quiboloy to attend Risa Ontiveros' Senate hearing. Number 1, unmask and show the full faces of your witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Mga ganon. Oo. At marami pang iba, 16 pa. Ano dun yung para sa inyo pinaka-absurd maliban dun sa witnesses po? Well, yung buong set ng 17 o kung ilan man siya naging kasi yun na nga sabi ko kanina, ngayon lang ako nakaranas na mayroong inimbita 2 beses, sinabina na ng Senado, tapos ang sagot ay paunlakan ko pero ito ang mga kondisyon ko. May kondisyon. Tapos 17. Sabi ko nga dinaig pa yung 10 utos ng Diyos. Isa pa ito, halimbawa, ang kanyang number 8 na condition, I retain the right to personally cross-examine your witnesses. That includes you, Madam Chair. No time limit. Yung mga resource persons nga sa hearing ay hindi pinapayagang i-interpellate ang isa't isa. Ang mga miyembro lang ng Senado ang nagtatanong sa resource persons. At lalong walang resource person na nagtatanong o nagko-cross-examine sa chair. At madalas, in the interest of time, kami mismong mga kapwa-senador ay nag-o-observe ng time limit ayon sa facilitation ng chair. Ito sila, no time limit. So, talaga, out of this world. Huling halimbawa, number 14. All expenses incurred from this trip, yung kanya raw pagpunta rito na ang dami-daming kasama, malaki yung kanyang entourage. All expenses incurred from this trip, including private jet flight back and forth with parking in NAIA, food according to my dietary requirements, and fees for accommodation in a 5-star hotel for me and my party must be shouldered by your office. So wow, kukulangin pa talaga yung ipinalimos niya sa mga taon niya para sa jet fuel. Ito ngayon ay mayroong all expenses for that private jet flight. Merong pang food requirements at hindi lang 4-star, 3-star, 2-star, 1-star hotel, 5-star hotel. Magastos po ang resource person natin. So ma'am, kung halimbawang gano'n, magje-jet pala siya, kayo ba naniniwala or you have this feeling na nandito pa rin talaga si Quiboloy? Posibleng nandito pa rin siya sa mga inaasta niyang ganyan.
So lalong walang dahilan na hindi siya magpresenta ng sarili niya dito sa Senado. Ano ma'am yung, 4 pa lang yung nagsasign, no? And balita ko po. kumbaga sa medyo mas meron kayong talagang fighting chance na eventually makahingi ng arrest order kay SP. Ma'am, kung halimbawang tomorrow, hindi talaga mabit yung required 8 signatures, paano po yung magiging takbo, yung susunod from your end, ma'am? Bukas ay ika-7 araw na mayroon ang aking kasama dito sa Senado mula nung una nilang minanifest ang kanilang objection na makabuo ng majority ng komite o 8 para mag-object ng sama-sama. Kung bukas ay hindi umusad mula sa 4 ngayon papunta dun sa 8 kailangan, ibig sabihin magsa-stand yung pag-cite ko in contempt kay Kibuloy at ifo-follow up ko kay SP na ipaaresto na siya para dalhin dito para sa wakas humarap na sa Senado, sumagot na sa mga tanong tungkol sa kanya. Yung legal lang ma'am issue. Kasi yung direction din ng House, eto rin parang most likely papaaresto nila si Kibuloy. Paano po yun? Parang coordination in the event na kailanganin. Walang coordination at wala ring coordination ang kailangan or maaring dapat dahil ang House ay may sarili nilang proseso, in fact sa ibang subject ng kanilang investigasyon at dito rin. Ang aming investigasyon naman dito ay nakatutok dun sa mga reklamo ng mga babae at menor de edad na victim survivor. So, magpapatuloy din lamang kami anuman ang mangyari at di mangyari sa House. Ma'am, for legal, anong tawag dito, picture. Kung sakaling mauna yung House at in the event na kunyari maaresto nga nila si Kibuloy, ang committee po ninyo ay magre-request from time to time para siya naman ay palipatin o pag-testifyin sa Senate. Ganun ba yun, ma'am? Posible Po yun. In the interest of makasagot din siya sa mga tanong ng Senate Committee on Women tulad ng maaring sasagot siya sa mga tanong ng House Committee on Franchises yata, posibleng hilingin namin sa House na padaluhin din siya dito para sumagot sa amin din. Ma'am, huling tanong galing sa akin. Kasi yun, last week, kanya-kanya ng points yung mga pumirma dito sa written objection. Maliban doon sa sinasabi na nasa court na or maghahain na ng kaso, may nagsasabi na naging political na yung direction nitong investigation na to at may nagsasabi rin na parang kinukuyog si Pastor Kibuloy. Sa una, yung reaction nyo doon, and then pangalawa, nararamdaman nyo po ba na kahit papano, andun yung attempt ng ibang mga legislators to protect Kibuloy? Well, it would seem na dahil sa sarili nilang appreciation sa issue, gusto nilang ma-protect si Kibuloy. Pero I would only reassure kung may magtanong na ang komite mismo ay sumusunod sa mga rules ng Senado, sa mga investigasyon in aid of legislation. So, tulad ng pagprotekta din namin sa karapatan ng mga victim survivors magsalita ng walang harassment sa kanila, ganoon din. At walang pagkuyog mula sa simula, simpleng 2 investigasyon ang ipinadala namin kay Kibuloy. Siya ang nagdedma doon. Nag-issue kami ng subpoena, ang Senado, signed by the SP, nung hindi niya pinansin yung imbitasyong iyon. At ngayon, dahil may pagka-cite ko sa kanya in contempt, may miyembro ng committee ko na nag-object, binigyang daan ko, 1 buong linggo, ayon sa rules namin, para makabuo sila ng majority na miyembro ng komite. So, walang pagkuyog ng nangyayari. Yung unang bahagi ng tanong nyo, before the... political. Kung political yung pagdinig sa isang resolusyon dahil sa dumadaming reklamo ng mga babae at menor de edad na inabuso ni Kibuloy, di ko na alam ang political. That is in a way the least political, pero dahil may kinalaman din yan sa pag-empower sa kababaihan at menor de edad to speak their truth nang walang takot, pagsuporta sa mga babae at mga menor de edad na
humingi ng hustisya sa ating gobyerno sa lahat ng tamang paraan. Tingin ko, yan ang tamang dapat gawin. Yung mga nagsasabing politikal ito, sila po ang magpaliwanag. Okay, next, Marlon. Choir. Good morning, ma'am. Ma'am, how do you follow up doon sa tanong ni Shea? How do you feel about that? Some of your colleagues are lawyering for Kibuloy on the basis of friendship, yung personal na relasyon. Effectively disregarding yung personal experiences ng mga victims ni Kibuloy. Well, I wouldn't call it lawyering, pero precisely. Kaya nung pagkatapos nag-object yung kasama ko sa hearing, nanawagan na ako sa lahat ng mga kasama ko, lalong-lalo na sa komite at sa Senado. Panoorin lang, basahin lang yung testimonies ng ating mga victim survivors, yung mga babae, yung mga dating menor de edad na ngayon after many years talagang nagbuo ng lakas ng loob magsalita. At sana bilang Senado nila, lalo na ngayong buwan ng kababaihan, manindigan po tayo kasama nila. Hindi ko po tinatanggal kahit kanino man na maging kaibigan o tumanaw ng kabaitan niya sa pamilya, pero kahit kaibigan natin, kahit naging mabait sa pamilya natin, kapag ka ang akusasyon sa kanya ay panggagahasa, pang-aabuso pa sa bata, panlilinlang, at kung ano-ano pa, hindi ba ang tamang dapat natin gawin bilang Senado ay paharapin yung taong yon sa komite? Tingin ko ang sagot po doon ay oo. Are you not disappointed po dun sa action ng ilan ninyong kasamahan? I can't say I'm disappointed kasi sa iba't ibang issue, madalas magkakaiba rin naman kami sa mga opinyon, at least sa simula. Pero patuloy akong nananawagan na sana bago matapos itong pagdinig, manaig pa rin. Manaig yung ating paninindigan, kasama ng mga kabaro at mga menor de edad. Manaig yung ating paniniwala na walang taong mas mataas sa batas. Ang dami ng mga opisyal ng gobyerno, pati ng simbahan, ay humarap sa mga investigasyon ng Senado. Bakit maiiba si Kibuloy? At lalong-lalo na sa panahong ito na nagkakaisa ang buong Senado, bar none, na itaguyod ang sistema ng checks and balances laban sa Peking People's Initiative at tangkang lusawin at buwagin ang Senado. Magkaisa din po tayo, bar none, na yung mga rules ng Senado ay dapat mapatupad, na ang kapangyarihan ng Senado para singilin ang accountability ng mga nang-abuso ng kanilang kapangyarihan ay kailanman huwag na babawasan. Ma'am, may binanggit po si former Senator Trillanes na dapat magkaroon ng anti-money laundering investigation doon sa mga properties ni Kibuloy. And it would seem na, although hindi niya binanggit yung pangalan ni dating President Duterte, pero mukhang intertwined yung kanilang mga economic interests. Well, salamat sa paalala ni former Senator Sonny. In fact, lumabas na nga sa nakaraang hearing na sa susunod na hearing, imbitahin po namin ang Anti-Money Laundering Council dahil lumabas sa isa sa mga bagong testimonya na posibleng may money laundering na ginagawa si Kibuloy dahil sa sinalaysay na paggamit ng mga account ng mga totoong tao pero para magpadaan ng pera ng iba para makarating kay Kibuloy doon sa Davao. Hello po. So yung recent development was President Duterte was named property administrator. Parang it was partially answered na kanina. Okay. But will your committee look into the properties of Kibuloy here and abroad? Siguro only as far as binabanggit sila sa mga testimonya. Dahil ang subject ng resolusyon ay yung pang-aabuso sa mga kabaro at mga menor de edad. Pero tulad nung binanggit ni Ms. Reynita, yung pag-misuse ng mga bank accounts ng mga miyembro doon sa Singapore, kaya nabuksan yung pagpapaimbita sa Anti-Money Laundering Council para tignan
ang posibleng economic abuse na ginagawa ni Quiboloy. Diba, parang tomorrow yung deadline if ma-reverse yung contempt order. What if, of course, hindi sila maging successful, like hindi ma-meet yung 8. So what's going to happen? Can you walk us through? Kasi diba, parang what if like Pastor Apollo Quiboloy still won't show up? So, yeah. So yung bukas ay hindi naman deadline, pero siya po yung palugit na ibinibigay talaga sa kahit sino mga miyembro ng komite na gustong mag-object sa isang ruling ng chair. In this case, yung ruling ko citing Quiboloy in contempt. So, ayon sa rules namin, obligado akong bigyan sila ng 7 araw para makabuo ng majority ng mga miyembro ng komite. Kung hindi man nila magawa yon by tomorrow, so standing nga po yung aking citing in contempt kay Quiboloy at ipa-follow up ko na po si SP na ipaaresto na siya para paharapin siya sa komite dito sa Senado. Follow up, last na hearing na po ba ng komite yung mangyayari? I'm not sure exactly, pero for sure kapag humarap na si Quiboloy, malamang yan na yung last or isa sa mga last. Kasi siya lang naman ang hinihintay mula pa sa simula eh. Hard to get siya. Okay. Ma'am, sorry, ibang issue na po ito. Apo. Okay lang po. Okay Ma'am, Okay, ma'am. Ito hindi pa natatanong sigurado. Kasi may suggestion. Hindi pa. May suggestion kasi yung mga ibang senador, ma'am, na para makadalo itong si Quiboloy. Baka nagawa naman daw ng pandemic, yung mga virtual hearing, online hearing. Baka open pa daw po ba kayo doon kung sakasakali sa ganun? Of course, hindi na pandemic ngayon. Pero magpakita muna si Quiboloy ng intensyon i-honor yung subpoena ng komite ng Senado bago siya humingi ng kung anong ibang mode ng pagharap. Magpakita muna siya ng intensyon. Hindi kayo muna open. Kailangan dumalo talaga muna siya. Yun po ang laman ng dalawang imbitasyon. Yan po ang laman ng subpoena. In fact, yung lengguwahe ng subpoena ay to the effect na on pain of whatever, fail not to appear. At lalong kapag pinahabot pa niya sa kailangan pa siyang arestuhin para lang humarap sa hearing, ayun, wala na talaga siyang option humingi ng kahit ano. Pero kung may balak siyang humingi pa ng ibang mode ng pagharap, first things first, sabihin muna niya na balak niyang i-honor yung subpoena. At meron po tayong precedent, just to think ahead, one step ahead. Nung pagdinig po tungkol sa Teves, yung krimen ng pagpatay kay dating gobernador ng Negros Oriental, hindi po pinayagan si Rep. Teves na mag-virtual. Kasi pag magsinungaling siya o sumagot siya evasively or umiwas siyang sumagot, pag virtual, paano ang remedy? So, kumbaga, siguro nakita ng komite na dumidinig noon tungkol sa kaso ni Teves na mababawasan, hihina ang kapangyarihan ng Senado kung papayagan nilang mag-appear, yung isang pinaka-importanting resource person nila na virtual lamang. So baka ito yung maging president ko rin. Thank you, ma'am. Tsaka being the appointed son of God, diba? Omnipresent at omnipotent naman. Ikaw na nagsabi. Amen. Okay, sige si Ma'am na po.